Maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Kami, ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Adrian Dayao. At Patrolwoman Mary Grace Artizuela mula sa PNP Anti-Cybercrime Group. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Police Regional Office 11, pinabulaanan ang usap-usapang bobombahin ang KOJC compound. Tinatayang 2 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana sinira sa Kalinga. At kasapi ng Communist Terrorist Group, tuloy nang sumuko sa mga otoridad sa Eastern Samar. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ng mga balita mula sa bahagi ng Luzon. Na-recover ng mga otoridad ang mga unexploded ordnance at mga bala sa isang construction site sa bayan ng mga Tarim, Pangasinan. Patuloy namang pinapaalalahanan ang mga residente at mga manggagawa na maging maingat at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang bagay sa kanilang paligid sa mga otoridad. Ang detalye mula kay Police Corporal J.R. Del Monde. Ligtas na narekobre ng mga otoridad ang iba't ibang klase ng unexploded ordnance o UXO at mga bala sa isang construction site sa barangay Bugtong Bolo, mga Tarim, Pangasinan. Ayon sa report, kasalukuyang naghuhukay noon ang mga construction workers sa isang area sa nasabing lugar noong madiscover nila ang isang drum. Nang kanilang buksan ito ay may laman ng mga pampasabog at bala na kinabibilangan ng isang peraso ng M26 fragmentation hand grenade, 3 peraso ng rifle grenade, 2 peraso ng shotgun ammunition, kabilang din ang 14 na piraso ng short magazine at 1 piraso ng rifle magazine. Agad nilang ipinagbigay alam ang mga ito sa mga Tarim Municipal Police Station. Sa pagresponde ng mga ito ay agad nilang sinecure ang mga nabanggit na item. Nag-request din sila ng tulong mula sa Pangasinan 2nd District Explosive Ordnance Disposal and Canine Unit para sa wastong disposisyon. Dinedevelop po yung sir, yung kasi mabundok yun sir na pinapalatas yung residential sir na gagawin. Nakasilid sa sir, sa puting drum na sir, container sir. Maliit lang naman na drum sir na puti. Nasa EOD na po ng pang-alalinggayin po. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Samantala sa Bicol Region, sa mas pinaigting na operasyon ng PNP laban sa mga kriminal group sa bansa, voluntary nang sumuko sa himpilan ng Libon PNP ang isang miyembro ng notorious na Concepcion Criminal Group, Salbay. Nakatutok dyan si Police Corporal Angeli Torcampo.
Dahil sa patuloy na pagpupursige ng Libon Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Philip Nathaniel B. San Buenaventura, officer in charge na babuwag at mapasuko ang natitirang miyembro na nabibilang sa Concepcion Criminal Group na matagal nang nagpapahirap sa mamamayan ng Libon. Voluntaryong sumuko ang isa na namang miyembro ng notorious na grupo sa himpilan ng Libon Municipal Police Station at sa pakikipagtulungan ng PIT Albay, RIU 5, 93rd SAF at Albay 1st PMFC nito lamang Agosto 27 taong kasalukuyan. Bandang alas 11:30 ng umaga nang voluntaryong sumuko ang kinilalang isang 33 anyos na lalaki, may kinakasama, isang magsasaka, tubong sitio Karatagan, Barangay Macabugos, Libon Albay at kasalukuyang naninirahan sa Nagcarlan, San Pablo, Laguna at membro ng Concepcion Criminal Gang. Matatanda ang mula ng masawi sa engkwentro ang lider ng nasabing grupo noong Enero 24 taong kasalukuyan ay sunod-sunod na ang mga voluntaryong pagsuko ng mga miyembro nito at ang iba ay matagumpay na nadakip sa bisa ng mga warrant of arrest. Patuloy pa ang panawagan ng Libon Municipal Police Station sa mga natitira pang miyembro ng nasabing grupo na kusang sumuko na upang harapin nila ang kanilang nagawang pagkakamali sa korte, tanggapin ang oportunidad na ibinibigay ng gobyerno para sa kanilang pagbabago at pagbabalik sa lipunan. Dahil sa patuloy na pagtugis at pagkumbinsi sa mga natitirang miyembro ng Concepcion Criminal Group, isang miyembro ng nasabing grupo ang voluntaryong sumuko sa himpilan ng Libon Municipal Police Station noong ika-27 ng Agosto sa kasalukuyang taon bandang alas 11:30 ng umaga. Muli po ay nananawagan ang Libon MPS sa pangunguna ng aming officer in charge na si Police Major Philip Nathaniel San Buenaventura sa mga mamamayan ng bayang ito na ipagbigay alam sa otoridad ang mahalagang impormasyon na makapagtuturo sa kinaroroonan ng iba pang miyembro ng nasabing grupo. Maging sa natitirang miyembro na sumuko na lamang po kayo at piliin ang mapayapang pamumuhay. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang para sa kanilang sariling kabutihan, kundi para na rin sa kapayapaan at kaunlaran ng lahat. Mula dito sa probinsya ng Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Angelito Recampo. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Torrecampo. Sa isang matagumpay na marijuana eradication na ikinasa ng mga operatiba ng PNP sa Kalinga, tinatay ang 2 milyong pisong halaga ng fully grown marijuana plants ang kanilang sinira. Nakibalita dyan si Patrolwoman Myra Beran. Tinatay ang 2,400,000 pesos halaga ng fully grown marijuana plants ang nadiskubre ng mga operatiba ng Kalinga PNP sa isinagawang marijuana eradication sa Barangay Butbut Proper, Tinglayan, Kalinga nito lamang ika-28 ng Agosto taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon sa pagsisikap ng pinagsanib na pwersa ng mga pulisya sa pangunguna ng Tinglayan Municipal Police Station Drug Enforcement Unit, Kalinga Police Provincial Office, PIDEA Kalinga at iba pang unit ng kapulisan. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana na may tinatayang lawak na 1,000 square meters at may nakatanim na mahigit kumulang 12,000 piraso ng fully grown marijuana plants na nagkakahalaga ng 2,400,000 pesos standard drug price. Bagamat walang nahuling cultivator, lahat ng nadiskubreng marijuana ay naidokumento, binunot at sinunog sa mismong lugar habang ang sapat na sampol ay dinala upang isumite sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative test. Patuloy at sinisiguro naman ng Kalinga PNP na lalo pa nilang paigtingin ang kanilang kampanya kontra sa illegal na droga, gayon din upang matulukan ang paglaganap ng ipinagbabawal na gamot sa kanilang nasasakupan. Mula dito sa Apayao Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Myra Beran. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Beran. Huli ngayon, ang lalaking nakatalang high-value individual matapos makuha na ng mahigit 600,000 pisong halaga ng iligal na droga at baril sa Muntinlupa. Magbabalita dyan si Patrolwoman Rena Joyce Dalire.
Nahantungan ng isang high-value individual sa Muntinlupa City matapos itong makitaan ng iligal na droga at baril sa kanyang posesyon. Kinilala ang suspect na si alias Paul, 31 anyos. Base sa report, rumesponde kaagad ang mga pulisya ng Alabang Substation ng Muntinlupa Police matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant patungkol umano sa lalaking may dala-dalang baril. Agad inaresto ang suspect matapos makumpirma ang report at nakumpiska sa kanya ang baril na walang kaukulang dokumento na lulanpan ng mga bala. At sa kalagitnaan ng pag-aresto, nakuhanan pa ang suspect sa kanyang bag ang isang balot ng hinhinalang iligal na droga. May bigat na hindi lalagpas sa 100 gramo at may katumbas na halaga na 680,000 pesos. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakakulong na sa kustudiya ng Muntinlupa City Police Station. Mula dito sa Muntinlupa City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dalire. Isang road safety traffic seminar ang isinagawa ng PNP Highway Patrol Group ni Maropa sa mga criminology student ng Luna Goco College sa Barangay Lalud, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ang balita mula kay Patrolwoman Janine Cal Sorongon. Isang road safety traffic seminar ang isinagawa ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit 4B sa pamumuno ni Police Colonel Ani Mangelen sa mga estudyante ng Luna Goco College Incorporated sa Barangay Lalud, Calapan City, Oriental, Mindoro nitong nakaraang araw. Ang seminar na ito ay dinaluhan ng 186 na partisipante. Layunin ng nasabing seminar ay upang maturuan ang mga estudyante sa mga batas trapiko na magagamit nila sa araw-araw nilang pagmamaneho at kanila din itong maituro sa kapwa estudyante at mga mahal sa buhay. Lubos naman ang pasasalamat ng mga estudyante sa mga tauhan ng RHPU-4B sa kanilang natanggap na bagong kaalaman patungkol sa road safety at kung paano maging isang disiplinadong driver. Napaka-grateful ng department namin kasi isa kami sa mga napiling dalawin ng Regional Highway Patrol Unit na bigyan nila ng isang dekalidad at napakagandang seminar na ibabahagi sa amin. Ngayon, during the seminar, nagkaroon kami ng napakalawak na ideya kung paano namin gagawin yung mga bagay na hindi naman pamilyar sa amin about sa batas trapiko. Marami silang naibigay sa amin na alam namin makakatulong sa amin. At also, na dating ginagawa namin sa kalsada na yun pala ay mali and also makokorek namin ito para sa sarili namin. Nagpapasalamat po kami sa HPG dahil nagkandak sila ng seminar dito sa amin sa Luna Goco Colleges. And lubos kami nagpapasalamat dahil sa oras na nila sa amin. Malaking tulong to para sa akin, hindi lang para sa akin, pati na rin sa aking mga kaibigan at may babahagi ko to sa aking mga kakilala. Ang Highway Patrol Group ay patuloy na magsasagawa ng ganitong aktibidad upang mabigyan ng kaalaman ang bawat individual sa tamang paggamit ng kalsada at maging ligtas ang bawat isa sa anumang aksidenteng maaaring maganap. Kami, ang Highway Patrol Group, ang kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG na inyong maasahan. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At para sa iba pang balitang dala ng serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamuno ng aming butihing direktor na si Police Brigadier General J.R. Comigad. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janine Cal M. Sorongon. Para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Sorongon. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Apat na street-level individual naman ang nasa kote sa ikilasang drug-by-bus operation ng mga kapulisan sa Concepcion, Iloilo. Tuloy-tuloy naman ang pagpapaigting ng kampanya ng pambansang pulisya kontra iligal na droga dahil sa matinding hangarin ng PNP na gawing drug-free ang ating bansa. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Raisa Valencia.
Arestado sa sinagawang drug by bus operation ng Concepcion Municipal Police Station ang 4 na individual sa Block 19, La 15, Phase 2, Shalom Village, Barangay Bactawan 4, Concepcion, Iloilo. Ito lamang ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan. Ang mga naresto na sina alias Lovie, 48 anyos, may asawa, street level individual, alias Kim, 31 anyos, alias Johnny, 32 anyos, walang asawa, at si alias Jenna, 30 anyos at residente na nasabing lugar. Ang nasabing suspect na si alias Lovie ay inaresto matapos itong iabot ang isang heat-sealed transparent plastic sachet ng illegal na droga sa police posture buyer ng police kapalit ng 15,000 pesos budol money. Bukod dito, ang iba pang nasabing mga suspect kabilang ang 2 lalaki at 1 babae ay inaresto rin sa kasong pagbisita sa drug den. Nasamsamang isang heat-sealed transparent plastic sachet na pinaghihinala ang shabu, 15,000 at 500 piso na budol money, kabilang ang 100 peso bill, isang Honda TMX na may sidecar ngunit walang plaka, isang Suzuki Rider na walang plaka, isang 12 gauge shotgun na may isang magazine na kargado ng 2 bala at iba pang mga non-drug items. Na-recover pa ang 7 heat-sealed transparent na plastic sachet na may tinatayang timbang na humigit kumulang na 40 gramo na may standard drug price na tinatayang 272,000 pesos. Kasalukuyan sa kusdiya ng Concepcion MPS ang mga nahuling suspect para sa tamang disposisyon ng kanilang mga kaso na may paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Illegal Firearms and Ammunition Regulation Act. To turn over ang mga nasamsam at nakuhang item na droga sa Review 6 para sa pagsusuri. Patuloy ang Iloilo PNP sa pagpursige na matuldukan ng paglaganap ng paggamit at pagbebenta ng illegal na droga sa kanilang nasasakupan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent Patrolwoman Raiza Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Valencia. Samantala, dahil sa patuloy na operasyon ng PNP na naglalayong hikayatin ang mga miyembro ng mga rebelde at teroristang grupo na magbalik loob sa pamahalaan, isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang kusang sumuko sa RTC Eastern Samar. Patrolwoman Maria Elena Singian sa balita. Nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na pakikipagnegosasyon ng mga tauhan ng 81st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8. Nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustudiya ng 81st Maneuver Company RMFB 8 para sa facilitation at assessment ng kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Patuloy naman ang panawagan ng pambansang pulisya sa iba pang mga miyembro ng CTGs na iwaksina ang maling ideolohiya at magbalik loob sa pamahalaan para magbagong buhay, mamuhay ng payapa at patuloy na sumuporta sa mga programa ng ating gobyerno. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Pinabulaanan ng Police Regional Office 11 ang mga usap-usapang banta ng bobombahin ng mga pulisan ang KOJC compound sa Davao City. Hinihimok naman ng PNP ang publiko na mag-ingat sa pagpapakalat ng mga hindi beripikadong balita at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa mga otoridad. Patrolwoman Aldin Canyazeres, ibalita mo. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Binigyang linaw ng kapulisan sa pamamagitan ng naging pahayag ni Police Major Catherine De La Rey, spokesperson ng Police Regional Office 11, nito lamang Agosto 28 taong kasalukuyan, na walang katotohanan ang ipinapalabas ng mga miyembro ng KOJC na bubombahin ng mga kapulisan ang kanilang compound.
Pinaalalahanan rin ni Major De La Rey ang publiko na tiyakin ang mga impormasyon na nasasagap sa social media bago ito paniwalaan, gayon din ay makinig na lamang sa mga impormasyon mula sa mga lehitimong media at otoridad. Kaya sa lahat ng mga mamamayan, mga kababayan natin, huwag agad kayong maniniwala sa mga pinapalabas nilang mga kasinungalingan. Mag-verify kayo, makinig din kayo sa mga legitimate media na nagsasabi ng katotohanan. Kaugnay nito, hinihimok rin ng buong kapulisan na iwasan ang pagpapakalat ng fake news upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang abala at patuloy na suportahan ang pagpapatupad ng batas at pagsunod sa legal na proseso. Mula dito sa KOJC Compound, Davao City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Alvin Cañazares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat sa Patrolwoman Cañazares. Walang takas sa ikinasang manhunt operation ng Sultan Kudarat PNP, ang isang most wanted person sa kasong rape sa Sultan Kudarat Province. Alamin ang detalye mula kay Patrolman Gio Batong Bakal. Arestado ang